Good morning everyone, this is Professor Vincent Tori Bongolan. Pag-usapan natin ang naging kasagutan at pagpapaliwanag ni Attorney Nicholas Kaufman kaugnay po sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, so bago po ang interview kay Attorney Nicholas Kaufman, ito po ang ating opinion at nakikita natin, no, sa kasalukuyan. Ang katanungan lang naman ng marami dito ay kung makakauwi pa ba sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? So, kung ang pagbabasehan natin ay ang saligang batas, ang mga investigasyon na ginawa, no, ni Senator Amy Marcos kaugnay po sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung ang pagbabasehan natin ay konstitusyon ng Pilipinas at syempre ang saligang batas na naging topic po, no, during the Senate probe ni Senator Amy Marcos. Ganoon din po, no, isama na natin itong ICC Rome Statute of the International Criminal Court. So kung yan po ang gagamitin nating batayan, basihan o justification kung makakauwi pa nga po ba si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa aking palagay, no, hindi na. Bakit? Kasi po itong mga nakasulat sa saligang batas, nakasulat po sa ICC Rome Statute, nakasulat din po sa Constitution, these are applicable when the accused was sent to the ICC in formal, legal, valid procedure, no? Kung nasunod po lahat ng mga proseso, no, kaugnay po sa kaso against former President Rodrigo Roa Duterte. For example, nung siya po ay dinala sa ICC, yung proseso po ba na pinagdaanan hanggang sa madala siya doon ay naaayon sa ating saligang batas, naaayon sa Rome Statute. Halimbawa po dito, binigyan ba siya ng pagkakataong mamili ng abogado na siya mismo yung may gusto, siya mismo yung pumili, no? Siya ba ay dinala sa competent judicial authority? And so on so forth. Basta kung ang procedure po na ini-apply ay naaayon po sa mga jurisprudence, para sa akin ay makakauwi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil base sa mga evidences that we heard, base sa mga evidences na nakita natin at narinig, no, tayo mismo, no, kitang-kita naman natin yung nangyari sa Villamor Air Base and so on so forth. So kung talagang walang laban ang prosecution, mahina ang prosecution, definitely makakauwi po si former President Duterte. But the issue here is that yung nangyari nga po na pagpapaaresto kay former President Duterte is yung tinatawag nating fruit of a poisonous tree. Ibig sabihin, the procedure, everything, hanggang sa dalhin po siya sa ICC is not legal and is not valid. So, makakauwi lamang po siya kung ang mag-uutos po mismo at gagawa ng paraan para bawiin siya ay ang pamahalaan, no? And the chief executive of the Republic of the Philippines is no less than the president. So kung ginusto po ng presidente, halimbawa ipinahayag po ng presidente, sige, binabawi ko na, no, binabawi ko na si President Duterte, pwede po yun, no, dahil illegal nga po yung pagdala sa kanya, parang binigay siya doon. So dapat ganun din po ang mangyayari.
babawiin yung taong ibinigay. So kung hindi po gagawa ng paraan si President, hindi po siya makakauwi. Okay? So ganito po yun. Halimbawa sa simpleng car loan, no, sa utang sa sasakyan. So hindi po nakabayad yung isang car borrower. No, hindi po siya nakabayad. Ngayon, dahil hindi siya nakabayad, yung bangko na nagmamay-ari ng sasakyan, nag-file ngayon ng replevin case sa korte. And therefore, nakakuha ng kopya, nakakuha po ng tulong ang bangko para makuha yung sasakyan from the borrower. Okay? So, ipapakita po niya yung utos ng korte doon sa borrower. So, pwede niyang kunin yung sasakyan. Ngayon po, kapag dumating yung pagkakataon at nagkaroon kayo ng pag-uusap noong bangko, sabi mo, isusurrender mo itong sasakyan na ito, but remove the case. Tanggalin mo yung kaso na i-file mo sa akin. Tanggalin mo yung replevin case. So, ang gagawin po ng bangko is magpa-file ng dasyon and pago. Na ibig sabihin, hindi na itutuloy ng bangko yung paghingi ng tulong sa korte. Dahil nakausap na niya ng maayos yung borrower at willing naman itong isole ng walang sapilitan, voluntary. So, hindi naman kami nahirapan, nabawi namin yung sasakyan. And therefore, this dasyon and pago is a guarantee na binabawi na nung bangko yung kanyang i-file na tulong o hiningi ng tulong sa korte. Okay? So yun po ang aking opinion na nakikita dito. If the president is willing to get back the former president Rodrigo Roa Duterte, magbigay po sila ng mga alam nyo na, yun talagang nasa puso, nasa loob po nila na bawiin ng Pangulo, it is very possible. Okay? So ito po yung interview kay Attorney Nicholas Kaufman, no? May 23, 2025. Okay? Summary na lamang po ito ha, mga kaibigan. So, tinanong po siya kung kumusta na si former President Duterte. And Attorney Nicholas Kaufman said, FRRD is in good spirits. He is happy to see his defense. Kasi nakita nga nila. Pangalawa, according to Attorney Kaufman, the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. Diba? Matindi to, sitting in his palace. He is the person who threw President Duterte over here to The Hague. He is the person who used the office of the prosecutor in his political campaign. Matindi po ito, mga kaibigan, na kung iintindihin nating mabuti, ang totoong prosecutor daw ay nasa Maynila, nakaupo sa kanyang palasyo. Siya ang tao na nagbato kay dating Pangulong Duterte sa The Hague. Siya ang tao na ginamit, no, yung kahinaan, ginamit yung pagkakataon na kakuntsabahin yung office of the prosecutor ng ICC para sa kanyang political campaign. Sino ba ang pinuno ng office of the prosecutor ng ICC? No less than Karim Khan. Ito pa, the US sanctions, according to Attorney Kaufman, don't have anything to do with the Philippine situation. President Trump is annoyed with the ICC because of the Palestine situation. So marami kasi yung balita na nakikisimpatya itong Amerika sa ICC dahil kay former President Duterte. At sabi nga ng marami,
ay dahil nga kay former President Duterte, kaibigan ni Donald Trump, ay sinanksyon ni US President ang ICC. So binawi yung software na ginagamit ng ICC and so on so forth, no? Dahil visit na ang Amerika sa ICC, no? Dahil doon sa sitwasyon sa Palestine. Pero ang sabi po ni Attorney Nicholas Kaufman, walang pakialam ito, no? Walang kinalaman yung pagbibigay ng sanction kay former President Duterte. Hindi yun ang dahilan, okay? The US sanctions are affecting Chief Prosecutor Khan. O ibig sabihin, ang naapektuhan doon sa sanction na yun ay yung prosecutor na si Karim Khan. Kaya nga sinuspend yung kanyang access sa ICC, and at the same time yung kanyang pera ay naka-frozen or naka-freeze. Ito pa, the person handling the case at the moment is the deputy prosecutor who has the overall control of the case. So ibig sabihin, ang pumalit kay Karim Khan ay ang deputy prosecutor na siyang hahawak sa kaso. The deputy prosecutor is now signing the documents in FRRD case. Okay? Ito na po ang magpipirma sa lahat o signatory. Ito po pa, pangalawa. An American prosecutor who Attorney Kaufman refused to identify is the person interacting with the defense on day-to-day basis. So, ibig sabihin po ni Attorney Nicholas Kaufman, ang prosecutor daw ay isang Amerikano na nirefuse niya yung pagkakakilanlan. Hindi niya sinabi kung sino ito, no? Pero itong American prosecutor na ito yung magiging kausap nila lagi-lagi. Ito yung magiging ka-interact nila whenever meron silang mga motion na ipa-filed or they have a question and so on so forth. Makikipag-ugnayan sila dito sa American prosecutor. Okay, ano yung good news sa part na to mga kaibigan? Si Karim Khan ay kalaban, obviously, ni former President Duterte even before the time of the former president. Ito, Amerikano yung prosecutor na pumalit sa kanya. Alam naman natin na galit ang Amerika sa ICC. Annoyed nga yung word nila, no? On the issue of two judges, the defense invited the two judges to excuse themselves as a matter of courtesy and respect. It is not our position to criticize judges. Judges are of integrity. The two judges have been party to the issue of jurisdiction, and that is what the request is all about. On the outtaking of the FRRD as Davao City Mayor, Attorney Kaufman did not comment and said it is up to the former president's Filipino lawyers to handle the matter. Attorney Kaufman underscored certain preconditions have to be met before an individual can be released in the ICC. Kaufman cited a willing state party, no, capable of receiving FRRD, which requires a certain degree of diplomacy. Okay, so ito po yung ibig sabihin po ni Attorney Nicholas Kaufman, no? Maaaring makauwi itong si dating Pangulong Duterte kung yung party ay willing siyang tanggapin muli dito sa Pilipinas. Sino yung party na tinutukoy na yon? Siyempre, si President Marcos. FRRD won a landslide victory. This is a finger in the eye, said Attorney Nicholas Kaufman to the people who threw FRRD to The Hague. It was a protest vote. So, ibig sabihin, yung pagkapanalo daw ni former President Duterte sa Davao ay isang uri po ng protesta na ipinakikita po, no, ng kanyang pagkapanalo na kahit po may kaso siya, hindi siya nagbigyan ng pagkakataong mangampanya, and so on so forth, no? Still, he won and landslide yung pagkapanalo. Ibig sabihin, dahil nga landslide yung pagkapanalo, it is tantamount by saying na walang ginawang masama si former President Duterte and he was loved
by the people. He was, supported by the people, not only Davao, but the whole Philippines. So, ibig sabihin, ang tao lamang na umaayaw sa kanya, of course, the Marcos and the other kalaban. Kasama na dyan, syempre si alam nyo na,